Di na ano yan, di na damit yan. Nasa katawan na yun. Kumusta kayo mga lads? Nandito na naman si Aka! Ngayong araw nga pala mga lads, magluluto naman ng ulam namin sa tanghalian ay ang panganay kong anak na babae. At ang lulutuin niya namang ulam ay talbos ng kamoting baging at saka konting saluyot na iginisa sa sardinas. Pero si Mrs. sana ang magluluto ng ulam namin sa tanghalian, kaya lang naglalaba kasi si Mrs. ngayon. Hindi rin kasi nakapaglaba si Mrs. kahapon, gawa ng medyo masama kasi yung pakiramdam niya, kaya ngayong araw na lang si Mrs. naglaba. At saka medyo marami-rami na naman kasi kaming labahin ngayon, gawa ng ilang araw na rin kasing hindi nakakapaglaba si Mrs. Dahil kahapon kasi at saka nung mga nakaraang nagdaang araw talagang medyo masama daw talaga ang pakiramdam ng asawa ko. Kahit nga ngayon medyo masama pa rin yung pakiramdam ni Mrs. kaya lang talagang naglaba na siya, gawa ng natatambakan na rin kasi talaga kami ng labahin. At saka kahit papano kaya na rin naman daw ni Mrs. maglaba, kaya naman naglaba na rin siya para kahit papano rin daw ay mabawasan na yung labahin namin. At saka buti na nga lang din talaga mga lods, medyo marunong na rin tong panganay kong anak na babae magluto ng ulam namin, kaya naman kapag ganyan na walang magluluto ay nakakapagluto na siya. Dahil yan kasing niluluto ng panganay kong anak na babae na ulam namin ay siya na talagang nag-asikaso niyan. Dahil ako kasi ay medyo natanghali na naman kasi ng gising, gawa ng napuyat na naman kasi ako sa trabaho ko at talagang napagod din. Dahil ngayon kasing mga nagdaang araw talagang medyo maraming customer, kaya naman talagang napapagod din akong maigi dun sa pinapasukan kong trabaho. Pero alam ko naman mga lods na mangyayari talaga, natatauhin yung pinapasukan kong trabaho, gawa ng alam naman natin na peak season talaga ngayon. Kaya naman inasahan ko na din na ngayong panahon na medyo mapapagod talaga ako sa pinapasukan kong trabaho. Dito naman nagsasandok na nga rin pala yung panganay kong anak na babae ng kanin, dahil paluto na rin kasi yung niluluto niyang ulam. At saka para lumamig na rin daw yung kanin, sabi ng panganay kong anak na babae, kaya nagsandok na rin siya para hindi na rin daw mahirap kainin. At saka inabutan nga rin pala ng ulam ng biyenan kong babae yung panganay kong anak na babae ng isang pirasong hiwa ng tilapia na perito at isang pirasong hiwa ng tilapia na paksiw. Dahil kahit papano meron naman daw kasing kinita yung benan kong lalaki sa pangangalakal niya, kaya bumili daw ng isda kahit kalahating kilo lang. At yun naman mga lods, ay hinango na rin ng panganay kong anak na babae yung niluluto niyang ulam dahil nakaluto na rin siya. Kaya naman mga lods, baka kapag simula na naman kami kumain ng tanghalian, kaya naman sabayan niyo po kami sa pagkain namin dyan. Pero kayo ba mga lods, ano po bang ulam na niluto niyo ngayong araw ng tanghalian? Baka pwede niyo naman dyan paki-comment sa ibaba para malaman ko rin. At kung pwede lang din mga lods, paki-comment nyo na rin po kung tagasan kayo para naman malaman ko kung saan na ba nakaabot itong aking video. Bali dyan nga rin pala sa pagkain namin ng tanghalian ay pinahubad ako ni Mrs. ng damit ko, gawa ng naiibahan daw siya sa amoy. Siguro na dahil amoy pawis na rin yung suot kong damit, gawa ng yan pa kasi ang gamit ko na suot ko kagabi sa trabaho ko. At saka dun din kasi sa pinapasukan kong trabaho ay iba-iba rin yung niluluto ko, kaya naman yung damit ko rin siguro ay iba-iba na rin ang amoy. Pero hanggang dito na lang muna ulit tayo mga lads. Bukas na lang ulit magpapaalam na si Aka.